Sa mundo ng social media kung saan halos lahat ay nagsusumikap maging perpekto, may isang boses na umalinggaw dahil sa kanyang katotohanan, isang boses na hindi nagpapanggap, walang filter at walang takot. Ito ang kwento ni Cindy Cinco, ang viral social media personality mula sa Iligan City na sumikat hindi dahil sa scripted na content kundi dahil sa pagiging totoo niya sa harap ng kamera at sa totoong buhay. Sino nga ba si Cindy Cinco? Marahil, nakita mo na siya sa mga viral clips sa Facebook. Sa mga nakakatawang sagutan o sa mga prangkang pahayag na umani ng milyon-milyong views. Ang mga video na ito na umabot sa mahigit 36 na milyong views sa Facebook at halos 1 milyon sa YouTube ang nagpakilala sa kanya sa buong Pilipinas. Para sa marami siya ay isang source ng katatawanan. Para sa iba isang kontrobersyal na figura. Ngunit sa likod ng bawat tawa, bawat viral moment at bawat prangkang salita, may isang mas malalim na kwento, isang kwento ng matinding kahirapan, pangarap at hindi matatawarang lakas ng loob. Ito ang kwento na bihirang makita sa maikling video clips. Ito ang totoong kwento ni Cindy Cinco. Lumaki si Cindy sa Iligan City, ika-6 sa 9 na magkakapatid. Sa murang edad pa lamang naranasan na niya ang hirap ng buhay. Hindi ito yung tipo ng hirap na paminsan-minsan lang, ito yung araw-araw na pakikibaka para lang may makain. May mga pagkakataon na isang beses lang sa isang araw kung kumain ang kanilang pamilya. Isang kainan na kailangang pagkasyahin para lang matawid ang buong araw. Araw-araw silang paano maging matatag at praktikal. Dito nahubog ang kanyang pag-iisip na kailangang maging malakas para mabuhay. Natutunan niyang tumawa kahit na ang sitwasyon ay mabigat. Para sa kanya ang pagtawa ay hindi lang isang paraan para makalimot sa problema, kundi isang paraan para labanan ito. Ito ang naging sandata niya sa araw-araw na hamon. Sa bawat kulang na pagkain at sa bawat pagod ng kanyang mga magulang, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon na balang araw babaguhin niya ang kanilang kapalaran. Habang siya ay lumalaki, hindi lang mga pangarap para sa sarili niya ang nabuo sa kanyang isipan. Bawat araw na nakikita niya ang pagod sa mukha ng kanyang mga magulang, lalong lumalakas ang apoy sa kanyang puso na bigyan sila ng mas magandang buhay. Ito ang naging pundasyon ng kanyang pagiging matapang at prangka. Sa isang panayam sinabi niya na ang kanyang personalidad na nakikita ng mga tao sa social media ay hindi produkto ng internet o ng pagnanais na sumikat. Ito ay hinulma ng kanyang mga karanasan ng araw-araw na pakikibaka at ng pangangailangang magsalita para marinig at ipaglaban ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Sa isang mundong madalas ay hindi pinapansin ang mga mahihirap, natutunan niyang kailangan niyang lakasan ang kanyang boses para mapansin. Ang pagpasok ni Cindy sa mundo ng social media ay hindi planado. Hindi siya nag-audition para maging artista o influencer. Ang lahat ay nagsimula sa isang pagkakataon nang makilala niya si Cheto sa Muntina. Ang ipinakita niya sa harap ng kamera ay hindi isang karakter. Ito ay siya, ang totoong Cindy. Walang script. Walang formal na pananamit, walang pag-arte. Ang kanyang mga salita ay diretsyo, minsan maanghang pero laging totoo. Sa kanyang nararamdaman. Dito siya napansin ng masa. Ang kanyang mga video, lalo na yung mga na-feature sa official Facebook page ni Cheto sa Muntina, ay mabilis na kumalat na parang apoy. Bakit? Dahil nakita ng mga tao ang kanilang sarili sa kanya. Nakita nila ang isang taong hindi natatakot magpahayag ng kanyang saloobin, isang taong hindi nagtatago sa likod ng isang perpektong imahe. Sa isang lipunan kung saan marami ang nag-aalala sa sasabihin ng iba, si Cindy ay naging isang hininga ng sariwang hangin. Para sa marami, siya ay isang walking meme, isang provider ng katatawanan. Ngunit para sa kanyang mga tapat na taga-suporta, si Cindy ay higit pa roon. Siya ay isang boses na kumakatawan sa mga taong bihirang mapakinggan sa mainstream media, ang mga ordinaryong Pilipino na araw-araw lumalaban na may sariling opinyon at hindi natatakot ipahayag ito. Siya ang boses ng mga nasa laylayan na nagsasabing, nandito kami at may halaga ang aming mga saloobin. Siyempre, hindi lahat ay sumang-ayon sa kanya. May mga bumatiko sa kanyang pagiging prangka, sa kanyang pananalita at sa kanyang mga opinyon. Tinawag siyang bastos, walang modo at kung ano-ano pa. Ngunit para kay Cindy ang mga kritisismo ay parte na ng buhay. Mas mahalaga sa kanya ang pagiging totoo sa sarili, kaysa sa pagandahin ang kanyang imahe para lang matuwa ang lahat.
Alam niya kung saan siya nanggaling at hindi niya ito ikinahihiya. Sa katunayan ito ang kanyang pinakamalaking kalakasan. Ang kwento ni Cindy Cinco ay isang malakas na paalala para sa ating lahat. Isang paalala na hindi mo kailangang maging perpekto para maging inspirasyon. Minsan, sapat na ang pagiging totoo. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang batang lumaki sa matinding kahirapan hanggang sa isang babaeng kinikilala ngayon sa digital na mundo ay isang buhay na patunay na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pangarap. Hindi ito ang dulo ng iyong kwento kundi simula lamang ng iyong laban. Ipinapakita rin ng kanyang buhay na ang pagiging totoo sa sarili ay hindi isang kahinaan, kundi isang kalakasan. Sa mundong puno ng pagkukunwari ang katotohanan ang siyang pinakamakapangyarihang sandata. At higit sa lahat ang kwento ni Cindy ay nagpapatunay na minsan ang pinakamalakas at pinakamaimpluwensya ng boses ay hindi nagmumula sa mga makapangyarihan o sa mga sikat. Ito ay nagmumula sa mga taong matagal nang nanahimik, sa mga taong binigyang pagkakataong magsalita, at sa mga taong sa wakas ay natagpuan ang kanilang lakas para iparinig ang kanilang tinig. Mula sa lansangan ng Iligan hanggang sa milyon-milyong screens sa buong mundo, si Cindy Cinco ay hindi lang isang viral sensation. Siya ay isang simbolo ng katatagan, isang testamento ng kapangyarihan ng katotohanan, at isang inspirasyon na nagsasabing kahit gaano kahirap ang buhay, laging may puwang para tumawa, lumaban at mangarap. Kung na-inspire ka sa kwento ni Cindy Cinco, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Hanggang sa muli!